Sa kaloob-looban ng iskinita, nakita ni Jo Hyun-joo ang isang matangkad at kakaibang babaeng nakatayo roon. Ang mabait na si Jo Hyun-joo ay lumapit at naglakad kasama niya. Ibinahagi ang kanyang payong. Ngunit habang naglalakad, napansin ni Jo Hyun-joo na lumalago ang buhok ng babae at mabilis na tumataas, halos dumoble, tulad ng payat at matangkad na multo. Natakot si Jo Hyun-joo. Sinikap manatiling kalmado habang lumiliko para umalis. Ngunit sa likuran niya, ang multo ay naglakad palapit sa kanya. Tumakbo si Jo Hyun-joo sa tindahan ng ilaw sa dulo ng eskinita. Pinaalis muna siya ng may-ari habang tinanggal ang salamin at tinitigan ang multo. Kakaiba, nang makita ang mata ng may-ari, natakot ang multo at umurong. Tuwing gabi, sa pagdating ng huling bus, may lalaking bumababa at nakakakita ng babae sa hintayan. Ang babae, nakabuhay at nakasuot ng puting mahabang damit, ay mukhang multo. Naintriga ang lalaki dahil lagi lang siyang nakaupo roon, pero hindi sumasakay sa bus. Isang gabi, tinanong siya ng lalaki tungkol sa kanyang pagkamausisa. Napansin niya ang malaking maleta sa harap nito at inakala na baka naghihintay ng taxi. Nang malaman na nawala ang telepono, nag-alok siyang tumulong sa paghahanap nito. Bigla, tinanong ng babae ang lalaki kung kilala niya ito. Nalito at nag-isip na baka naging mausisa, mabilis siyang umalis. Sa isang maulan na gabi, nakita niya ulit ang babae sa hintayan. Inalok niya ang payong, ngunit hindi ito tinanggap. Sa halip, sinabi nitong malamig at gustong pumunta sa bahay niya. Nagulat sa mungkahi ng magandang babae, posibleng may romantikong pahiwatig, dinala niya ito sa bahay ng may pag-aalinlangan. Nang makitang basang-basa ito, iniabot niya ang tuwalya. Gayunpaman, habang kinukuha niya ang tuwalya, biglang nakaramdam siya ng matinding takot. Napansin niyang pababa ang lahat ng kuko ng daliri ng babae. Natakot, bigla siyang nagbukas ng maleta, kumuha ng kutsilyo, at tinitigan siya ng matalim. Maya-maya, sa dilim, umalis siya dala ang maleta patungo sa kakaibang tindahan ng ilaw sa eskinita. Ang tindahang puno ng iba't ibang lampara ay palaging nakakaakit ng tao dahil sa mga ilaw nito. May bumibili ng bombilya ng masigla, habang ang iba'y kinakabahan at mabilis na umaalis. Tuwing may bumibili ng bombilya, may itinatala ang may-ari sa isang libro. Kakaiba, ang librong ito'y parang talaan ng nurse mula sa isang liblib na ospital. Si Kwon Young-ji, nurse sa ICU, madalas nakakakita ng kakaibang pasyente, gaya ng lalaking bingi at naghahanap ng morgue. Bago siya makasagot, biglang nawala ito, tapos lumitaw sa tindahan ng ilaw, walang tigil na naglalakad at nakatingin sa mga bombilya, na parang may lihim na koneksyon ang tindahan at ospital. Hating gabi, matapos umalis ang misteryosong babaeng nakaputi, nadaanan niya si Jo Hyun-joo, isang estudyante ng middle school na bumibili ng bombilya para sa kanyang ina. Laging natatakot si Jo Hyun-joo kapag dumadaan sa madilim na eskinita sa harap ng tindahan. May tsismis sa mga kaklase niya na may gumagala raw sa eskinita sa gabi at may naririnig na kakaibang pagkanta. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Jo Hyun-joo sa eskinita, nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa dilim at parang may anino ng multo sa dulo. Natakot si Jo Hyun-joo, kaya hindi na siya tumingin ng maigi at nagmadali na lang papunta sa tindahan ng ilaw sa kabilang dulo. Bilang suki, kilala na niya ang may-ari. Ikinuwento ni Jo Hyun-joo sa may-ari ang kanyang engkwentro sa multo. Nakakagulat, sinabi ng may-ari na nakikita rin niya ang mga ito. Ipinaliwanag niya na sa mga bumibisita sa tindahan gabi-gabi, may mga ordinaryong tao at may mga may kakaibang aura. Halimbawa, kagabi, may pumasok na lalaking nagyayelo, nagsasabing sira ang kanyang pampainit sa bahay. Ngunit sa masusing pagtingin, kitang-kita na ang katawan niya ay natabunan ng yelo, tila nalamig ng todo. Bukod dito, may ilang customer na hindi naghahagis ng anino sa ilaw ng tindahan. Binalaan niya si Jo Hyun-joo na kung makakita ng ganito, kunwari na lang hindi niya nakikita. Nang mag-isa na, inalis ng may-ari ang maskara ng kabataan, ipinakita ang tunay na matandang mukha sa ilalim ng ilaw. Sa isa pang maulan na gabi, bumalik si Jo Hyun-joo para bumili ng bombilya para sa kanyang ina. Nang dumaan siya sa madilim na eskinita, matapang niyang sinindihan ang maliit na lampara na bigay ng may-ari. Sa kaloob-looban ng eskinita, nakita ni Jo Hyun-joo ang isang matangkad at kakaibang babaeng nakatayo roon. Ang mabait na si Jo Hyun-joo ay lumapit at naglakad kasama niya. Ibinahagi ang kanyang payong. Ngunit habang naglalakad,
Napansin ni Ju Hyunju na lumalago ang buhok ng babae at mabilis na tumataas, halos dumoble, tulad ng payat at matangkad na multo. Natakot si Ju Hyunju, naalala ang payo ng may-ari at sinikap manatiling kalmado habang lumiliko para umalis. Ngunit sa likuran niya, ang multo ay naglakad palapit sa kanya. Tumakbo si Ju Hyunjo sa tindahan ng ilaw sa dulo ng eskinita. Pinaalis muna siya ng may-ari habang tinanggal ang salamin at tinitigan ang multo. Kakaiba, nang makita ang mata ng may-ari, natakot ang multo at umurong. Malapit doon, si Yoon Seon-hae, babaeng maikli ang buhok, lumipat sa tahimik na bahay. Bago magrenta, sinabi ng may-ari na may isang silid na hindi magagamit. Nagsabit si Yoon Seon-hae ng kurtina sa pintuan ng silid at nag-umpisang magtrabaho. Pero gabi-gabi, may lalaking kumakanta sa labas, kaya naloko siya ng may-ari. Habang nagtitiis at nagtatrabaho, hindi niya napansin ang anino sa pader na yumakap sa kanya. Madaling araw, habang nagbabasa si Yoon Seon-hae sa sala, bigla na lang nawalan ng ilaw. Sinuri niya ang fuse box, hinala sa lumang bahay, ngunit hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Mula nang lumipat dito, laging may naririnig siya mula sa silid na may pintong hindi mabuksan, parang may lihim na nagmamasid sa kanya. Sa pagkamausisa, pinihit ni Yoon Seon-hae ang doorknob at nakita ang isang maliwanag na bombilya sa loob. Agad niyang pinatay ang ilaw. Sa sandaling iyon, may narinig siyang nanginginig na awit ng batang lalaki mula sa labas. Binuksan ni Yoon Seon-hae ang bintana at tinanong ang bata kung bakit kumakanta sa hating gabi. Nagulat siya nang tumakbo palayo ang bata na parang nakakita ng multo. Sa gabi, hindi na umilaw ang mga ilaw sa bahay ni Yoon Seon-hae. Napilitan siyang kumuha ng flashlight sa kahon at nagpunta sa banyo para maligo. Sa ilalim ng mahinang liwanag, may nakitang nakakakilabot na buhok na nakasabit. Pagkatapos maligo, napansin ni Yoon Seon-hae na may mahabang buhok sa drain. Paglingon, nakita niyang misteryosong bumukas ang pinto ng kanyang silid at muling nagliwanag ang dating hindi mabuksan na kwarto. Nang biglang bumukas ang ilaw, tumakbo ang batang kumakanta sa sulok ng eskinita at sinalubong ang babaeng may mahahabang kuko na may kaladkad na maleta. Ikinuwento niya ang kanyang kamakailang engkwentro kay Yoon Seon-hae. Nang hinarap siya ni Yoon Seon-hae, nakita ng bata ang isa pang babaeng hindi nito nakikita sa likuran niya. Sa sandaling iyon, nakaramdam din si Yoon Seon-hae ng kakaiba sa bahay at natanto na may babaeng multong nagtatago roon. Siguro namatay ang ilaw dahil kailangang magtago sa dilim ang maruming presensya. Dahil sa pagkausisa sa sitwasyon ni Yoon Seon-hae, gustong pumasok ng babaeng may mahahabang kuko para siyasatin. Sinubukan siyang pigilan ng batang kumakanta, ngunit sa kanilang pagtatalo, natakot ito sa nakabaliktad niyang kuko at nabuwal. Sinabi ng babaeng may mahahabang kuko na hindi siya naiiba sa kanya habang tinitingnan siya ng matalim. Nakita ng bata ang kanyang baluktot na binti. Nalilito at umiiyak, nahirapan siyang tumayo, desperadong naghahanap ng daan palabas sa kakaibang eskinita. Matapos kumpirmahin na may multo sa bahay, desperadong tinangka ni Yoon Seon-hae na tumakas. Nang hindi bumukas ang pinto, nagmadaling binasag niya ang mga bintana, patuloy na sumisigaw ng tulong sa labas. Kahit gaano katahimik ang gabi, nakakalungkot na walang nakarinig sa kanilang mga sigaw. Sa kabilang dako, sa ICU ng ospital, may grupo ng pamilya ng mga pasyente na naghihintay sa labas. Ipinaliwanag ng doktor na ang paggising ng mga pasyente ay nakasalalay sa kanilang sariling kagustuhang mabuhay. Nang maisip ang mga luha ng pamilya, nalungkot si Nurse Kwon Young-ji. Nagtago siya sa banyo, kung saan may kumatok, tila kapamilya ng isang pasyente. Tinanong ng kapamilya kung saan nagmumula ang personal na kalooban ng pasyente at paano magkakaroon ng malay ang nasa koma. Walang sagot si Kwon Young-ji, pero ibinahagi niya ang kanyang sariling kwento. Dati nawalan siya ng malay sa aksidente. Araw-araw, ang kanyang inay na nalangin sa tabi niya, sinusubukang palakasin ang loob ng anak na si Kwon Young. Ayon kay G, tila passive waiting lang ang magagawa ng pamilya, pero ang pagsama at dasal sa panahong ito ay nagiging invisible na lakas. Pagkatapos magsalita ni Kwon Young-ji, biglang kumatok ng malakas sa pinto ng banyo ang kapamilya, parang baliw. Kumikislap ang ilaw. Sa dilim, yumuko ang kapamilya sa partition, sumisigaw kay Kwon Young-ji na parang babaeng multo. Pero bigla na lang nawala ang multo at bumalik sa normal ang mga ilaw. Parang panaginip lang ang lahat. Sa labas ng ospital, patuloy ang mga kakaibang pangyayari sa tindahan ng ilaw. Isang buwan ang nakalipas, may sunog sa apartment na kumitil agad sa buhay ng isang batang babae. Maya-maya, may pulis sa bus station na nakaaresto ng isang suspek.
Habang nakadetain, tumingin ang suspek sa isang batang babae, nanlalaki ang mga mata. Pagka-aresto, nagsindi ng sigarilyo ang pulis, pero napansing may abo sa palad at hindi umaandar ang lighter. Hindi niya ito masyado pinansin at agad humarap sa panibagong kaso. Ang biktima ay matandang lalaking nag-iisa at natagpo ang patay sa apartment, mukhang atake sa puso. Ngunit nang siya sa atin ang eksena, naging suspetsa ang pulis sa pagkamatay, sinundan ang mga ebidensya. Nag-imbestiga siya sa kalapit na kainan, napansin ang putik sa electric delivery bike sa labas. Pagpasok sa kainan, umorder siya ng isang mangkok ng pansit. Walang tao sa kainan, maliban sa may-ari. Tumingin ang pulis sa paligid, nakita ang kahon sa sulok, kumpirma sa hinala. Habang kumakain, binanggit ng pulis ang kaso ng matanda sa may-ari. Kanan ang matanda, pero nasa kaliwa ang remote ng TV. May mahabang itim naman siya sa pinto, galing sa kahon ng pansit, sabi ng pulis. Inakusahan niya ang may-ari na pumatay sa matanda. Tinanggi ito ng may-ari. Nagpumilit ang pulis. Sa himpilan, may ebidensya na nasa bahay ng matanda ang may-ari. Pagkatapos ng trabaho, umuwi ang pulis sa kanyang malungkot at walang buhay na bahay. Sa pagtingin sa unused pad sa cupboard, naalala niya ang pregnancy test ng asawa. Tumingin siya sa puting marka sa dingding, dating kinabibitan ng larawan nila. Isang buwan ang lumipas, nakitang hinahabol ng restaurantman ang babaeng nakabike. Isang pulis ang humadlang sa kanya. Nagulat ang pulis nang makita ang babaeng kaharap. Puno ng sunog na peklat ang mukha nito, biktima ng sunog isang buwan ang nakalipas. Noong araw ng pagdakip, nakita ng lalaki ang babaeng sinunog niya hanggang mamatay. Umiiyak ng dugo ang babae, sumigaw ang lalaki na hindi dapat siya nandito. Sa pagtatalo, napansin ng pulis na parang soro ang mata ng lalaki sa ilalim ng ilaw. Tumakas ang lalaki, sinundan ng pulis ang ilaw patungo sa tindahan sa looban. Nagkataon, naroon ang babaeng pako dala ang kanyang maleta. Napansin ng opisyal ang mga sariwang patak ng dugo sa daanan niya. Ipinaliwanag ng babae na siya ay may regla. Naisip ng opisyal ang sanitary pads ng asawa niya sa bahay, kaya naniwala siya at ibinalabal ang Amerikana sa balikat ng babae. Tahimik na tumingin ang babae sa isang lampara sa loob ng tindahan. Bago umalis, kumukupas ang liwanag nito. Nang umalis ang babaeng pako, natira lang ang may-ari ng tindahan at ang opisyal. Tinanong ng opisyal tungkol sa kinaroroonan ng lalaki sa restaurant, binanggit ang kakaibang mga mata nito. Hindi niya alam, kakaiba rin ang sarili niyang mga mata. Habang nagsasalita, napansin niya ang isang kumikislap na bombilya. Nang gabing iyon, sunod sa utos ng ina, si Joo Hyun-joo, estudyante sa high school, ay bumili ulit ng bombilya at nakasalubong ang babaeng pako. Nagtataka ang babaeng pako kung bakit madalas bumili ng bombilya si Joo Hyun-joo. Habang papunta sa tindahan ng ilaw, nakasalubong ni Joo Hyun-joo ang isang lalaking nagrereklamo sa kawalan ng init sa kanyang bahay. Hindi siya mapakali. Naglalakad pabalik-balik. Tinatanong si Joo Hyun-joo kung may nakita siyang tumatahol na aso na pumipigil sa kanya matulog. Tahimik na binuksan ni Joo Hyun-joo ang kanyang maliit na ilaw at nakitang puno ng yelo ang damit niya. Tanda na isa siya sa mga kakaibang taong binanggit ng may-ari ng tindahan. Tumakbo pa uwi si Joo Hyun-joo at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa madilim na sala, tahimik. Nang makitang tahimik pa rin ang kanyang ina, niyakap siya ni Joo Hyun-joo at ikinuwento ang mga kakaibang tao na ngakong bibili ng bombilya kinabukasan. Habang nagyayakap, naaamoy ni Joo Hyun-joo ang mabangong halimuyak ng bulaklak sa kanyang ina. Hindi alam na galing ito sa kabaong. Tahimik ang kanyang ina dahil may bulak sa bibig nito. Dahil pumanaw na siya, sa oras na iyon, nasa punerarya ang bangkay ng kanyang ina. Bago dumating ang mortician para bihisan ang ina ni Joo Hyun-joo, bigla itong nagsalita, ayaw pa raw niyang mamatay. Pinayuhan siya ng mortician na bumitaw at tanggapin ang kamatayan bago ilagay sa refrigeration unit. Naramdaman ng ina na masyadong madilim ang cabinet. Sinabi ng mortician na pupunta siya sa maliwanag na lugar kung saan malilimutan ang lahat ng alaala sa mundo, ngunit ayaw pa ring umalis ng ina. Umiyak lang ang ina sa madilim na cabinet, kasama ang mortician at ICU nurse na si Kwon Young-ji. Nang gabing iyon, dumating si Kwon Young-ji sa ospital para sa night shift niya ngunit nakasalubong ang isang basang-basang lalaki sa elevator. Nang marinig na si Kwon Young-ji ay ICU nurse, ang lalaki, may malungkot na tono,
Nagtanong tungkol sa kalagayan ng mga kritikal na pasyente at kung magigising pa sila. Matapos marinig ang hindi tiyak na sagot, biglang may tubig sa paanan ng lalaki. Lumingon si Kwon Young-ji at nakita na ang tubig ay nagmumula sa lalaki mismo. Habang umiiyak siya, mabilis na tumaas ang tubig sa elevator. Lumubog si Kwon Young-ji at nahirapan siyang huminga. Bigla, bumalik sa normal ang lahat at nawala ang lalaki. Kumalma si Kwon Young-ji at pumunta sa nursing station kung saan pinag-uusapan ng mga kasamahan ang pasyenteng may delusyon at hallucination dahil sa alak. Nagboluntaryo si Kwon Young-ji na maging responsable sa pasyenteng ito. Habang inaalagaan ang pasyenteng may alkoholismo, ikinuwento niya ang walang katuturang sinabi ng lalaki. Kapag hindi malinaw ang isip, tila nakakakita ang lalaki ng bumabagsak na lupa, di sinasadyang naghihimok sa iba na umiwas. Noon, napansin ni Kwon Young-ji ang isang lalaking hindi makapagsalita na nagtanong kung nasaan ang morgue. Ang damit ay puno ng lupa. Sa oras ng pagtulog, natakot ang lalaki sa kadiliman ng silid. Nanatili si Kwon Young-ji sa tabi ng kama at ibinahagi ang kanyang mga lihim sa kanya. Inilayo niya ang buhok para ipakita ang peklat mula sa operasyon. Alaala ng nakaraang aksidente sa kotse na nag-iwan sa kanya na walang malay sa ICU. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, nang magising, si Kwon Young-ji ay nagsimulang makakita ng kakaibang tao, tulad ng lalaking may lupa na nagtanong tungkol sa morgue at ang lalaki sa elevator na may umaagos na tubig. Naniwala si Kwon Young-ji na ang mga taong ito ay nasa hangganan ng buhay at kamatayan, hindi lubos na buhay o patay, tulad ng kanyang karanasan. Sila'y walang malay, nasa bingit ng buhay at kamatayan, kaya ang ICU ay naging lugar ng paglipat sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dito, may nabubuhay, may namamatay. Ang lalaking nagtatanong tungkol sa morgue ay inilibing ng buhay dahil sa utang at tumanggi sa paggamot, mas pinili na mamatay kaysa maging pabigat. Para tulungan siya, tinanggal ni Kwon Young-ji ang buhangin sa kanyang mga tainga at nilagyan siya ng headphone para marinig ang mga tunog sa paligid. Ang paghihikayat na ito ay nagbalik ng mga palatandaan ng buhay sa lalaking malapit ng mamatay. Ibinahagi rin niya ang kanyang kwento sa lalaking lasenggo. Naniniwalang tulad niya. Nakakakita rin ito ng kakaibang tao dahil nakaranas ng bingit ng kamatayan. Pagkatapos ay binalaan siya ni Kwon Young-ji na mag-ingat. Kapag nahulog sa kawalan ng kamalayan, ang pagbabalik sa katotohanan ay maaaring maging imposible. Sa gitna ng gabi, lahat ng mga individual na ito, ang taong kumakanta na hindi makatakas, si Yeon Seon-hae na nakulong sa apartment, ang taong nagyelo, ang manggagawa sa bus, at ang detektibeng humahabol sa mamamatay tao, ay mga pasyente sa ICU. Lahat sila'y pansamantalang nawala ng alaala, patuloy na nahihirapan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kumikislap na mga bombilya sa tindahan ng ilaw ay sumasagisag sa kanilang pagnanais na mabuhay. Ang misteryosong tindahan ng ilaw ay naging daanan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay para sa mga pasyenteng malapit ng mamatay. Gabi-gabi, isang matandang nakaunawa sa buhay at kamatayan, parang tahimik na tagapaghatid ng kaluluwa, ay nagpupunas ng mga bumbilyang sumasagisag sa buhay at kamatayan. Sa pintuan ng mundong espiritual na ito, si Kim Hyun-min, isang empleyado, ay may magandang kasintahan. Isang gabi, balak niyang bisitahin at mag-propose sa kaarawan niya, ngunit pinigilan siya ng text na ayaw siyang pumunta. Nagpapahiwatig na ayaw niyang sumama ito. Di niya alam ang kanyang bingi at piping kasintahan ay kinasuklaman ng kanyang ina at pinaaalis. Nang gabing iyon, si Lee Ji-young ay luhang nag-impeke. Nagpasyang sundin ang payo ng ina at bitawan ang relasyon. Walang kaalam-alam, naghintay si Kim Hyun-min sa bus stop, nag-text na malapit na siya. Sa parehong bus noon ay sina Yoon Seon-hwa at kasintahan, lesbian couple, na mas matanda ang babae. Balak nilang magrenta ng bahay, pero napagkamalan silang mag-ina ng isang ahente. Galit na umalis si Yoon Seon-hwa, sinisi ang kasintahan sa pagtatago ng relasyon nila. Ayaw pahirapan si Yoon Seon-hwa, kaya sinundan siya sa bus at inilagay ang pulang takong sa tabi. Nang gabing iyon, isang batang mahilig kumanta at mag-basketball ay nagbiruan kasama ang mga kaibigan. Sinundo ng kanyang ina ang high school student na si Joo Hyun-ju matapos ang klase. Nagsalo sila sa payong pauwi, tumatawa at nagkukuwentuhan parang magkapatid. Ang mga magkakaibang taong ito ay nagkataong sumakay sa iisang bus na minamaneho ni Oh Seong-hwan. Napansin ni Oh Seong-hwan ang sira sa gulong ng bus at plano niyang ayusin ito, ngunit babayaran niya ang gastos. Para makatipid, nagbakasakali siyang magmaneho sa maulan na gabi. Dahan-dahang pinatakbo ni Oh Seong-hwan ang huling bus. Bawat pasahero ay malalim ang iniisip. Bigla nawala ng kontrol ang bus at sa kabila ng pagsisikap ni Oh Seong-hwan, naganap ang trahedya. Tumaob ang bus at lumagapak sa ilog. Nasaksihan ito ng bingi at piping nobya ni Kim Yeon-min na alam na nasa bus ang kanyang kasintahan.
Agad siyang tumawag sa pulis ngunit hindi makapagsalita sa telepono. Dumating ang rescue team at nayahon ng bus. Lahat ng pasahero at trooper ay agad na dinala sa ospital. Sa kasamaang palad, dahil sa tindi ng aksidente, halos tuluyang naputol ang gulugod ni Kim Yun-min. Nang gabing iyon, maraming tubig ilog ang nalanghap ng driver na si Oh Seung-hwan. Ang iba ay halos namatay din sa koma. Kahit nagsikap ang mga doktor, may ilang namatay, kabilang si Oh Seung-hwan at nobya ni Yoon Seung-hwan. Sa pasilyo ng ospital, naghintay ang mga magulang ni Kim Yun-min ng balita tungkol sa paggising ng anak. Ibinigay ng mga rescuer ang telepono ni Kim Yun-min na may tawag mula sa kanyang bingipiping nobya. Binaba agad ng ina at nag-text na kasalanan ng nobya ang aksidente ni Kim Yun-min. Nagsinungaling, sinabing patay na ang anak. Sa huli, nabuhay muli si Kim Yun-min sa tulong ng mga doktor. Nakita ng magulang sa telepono niya ang mensahe ng nobya na pupunta sa kinaroroonan niya. Nang maunawaan ang sitwasyon, agad nilang sinabi sa nobya na buhay pa si Kim Yun-min. Nakita niya ang mensahe pero sa hirap, nawalan ng tento kuko at hindi na nailigtas. Pagkamatay niya, inilagay ng mortician ang katawan sa refrigeration unit. Dati, hinihintay niya si Kim Yun-min sa bus stop na may cherry blossoms, nagdadrum sila. Kahit patay na, nagbabantay pa rin siya roon, tinatapik ang kuko sa upuan dahil sa pag-ibig. Kahit bingi at pipi, nakapagsalita siya sa kakaibang lugar sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakakalungkot na wala ang alaala ni Kim Hyun-min na malapit nang mamatay tungkol sa kanya. Tuwing bababa siya ng bus, hindi niya matandaan ang kanyang kasintahan. Dahil sa aksidente, nahati ang kanyang katawan habang naglalakad. Para tulungan siya, paulit-ulit niyang tinahi ang baywang nito. Sa mundong ito kung saan ang buhay at patay ay naglalagi, may 3 araw na ritual ng libing para sa pamamaalam bago ihatid ang yumao. Malapit na matapos ang kanyang oras sa pagitan ng buhay at kamatayan, ngunit sa mundo ng mga buhay, hindi mabuksan ng mortician ang pinto ng refrigeration unit. Alam niyang marami siyang pinagsisihan at hindi pa handang umalis. Habang tinatahi niya ang baywang ng kasintahan, tila pinanatili siyang buhay ng pag-ibig, kahit hindi pa ito nagigising. May hindi pa rin natapos ang kasintahan ni Yoon Seon-hye noong aksidente. Pinrotektahan niya si Yoon Seon-hye kahit patay na, hindi maihiwalay ang kanyang katawan kay Yoon Seon-hye. Kaya, ang multo na nakahiga kay Yoon Seon-hye sa inuupahang bahay ay ang kanyang mapagmahal na kasintahan, matapos makita ang kumikislap na bombilya. Biglang bumalik ang mga alaala ni Yoon Seon-hye. Naisip niya ang kanilang pagmamahalan at away, sa huli tahimik na umiiyak sa madilim na gabi. Naipit din ang high school student na si Joo Hyun-joo. Mula nang lumipat, palagi siyang pinapabili ng ina ng bombilya gabi-gabi, pero di ipinaliwanag kung bakit. Isang gabi, nagalit si Joo Hyun-joo. Masyadong nakakatakot ang daan sa tindahan ng ilaw para mag-isa siyang pumunta. Sa inis, umiyak siya. Di maintindihan bakit paulit-ulit siyang pinabibili ng walang silbing bombilya. Hindi alam ni Joo Hyun-joo na ang mga bombilya ay may kaugnayan sa kanyang buhay. Sinusubukan siyang hilahin ng kanyang ina mula sa koma dahil sa aksidente, iniligtas siya sa kamatayan. Nalilito rin ang pulis na nanunuluyan sa tindahan habang may bagyo. Laging nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa opisyal ang may-ari ng tindahan ng ilaw. Nang tumigil ang ulan, lumabas ang opisyal para subukang makalabas sa madilim na eskinita. Sa dulo ng eskinita ay may paaralang elementarya na may mga pangalan ng mag-aaral sa aparador. Nang makilala ang isang pangalan, biglang bumalik ang mga nawalang alaala ng opisyal. Dati, buntis ang kanyang asawa, pero makalipas ang ilang buwan, nawala ang bakas ng pagbubuntis. Nalaman sa check-up na namatay ang sanggol sa sinapupunan, labis na ikinalungkot ng asawa, at nagdamdam ang opisyal dahil sa kapabayaan. Habang naalala ito, desperadong tumakbo ang opisyal sa eskinita, pero di niya mahanap ang asawa o makalabas. Pagsindi ng sigarilyo, napansin niyang ang dating sirang lighter ay biglang gumana. Gamit ang lighter, may kakaiba siyang napansin sa kanyang anino sa pader. Dahil sa takot, bumalik siya sa tindahan ng ilaw. Inihain ng may-ari ang mainit na kape na ininom ng opisyal ngunit hindi niya natikman o naramdaman ang init. Napansin din niya na tila walang katapusan ang gabi sa tindahan ng ilaw. Nang marinig ang kwento, tinanggal ng may-ari ang salamin, ipinakita ang mga matang kakaiba tulad ng isang soro. Ikinuwento niya na dati rin siyang nalito sa tindahan. Matagal na ang nakalipas, matapos ang sakuna, siya at ang anak na babae ay natabunan ng mga guho. Sa madilim na lugar, binalatan ng kanyang matalino at batang anak na babae ang isang kendi para sa kanya.
Matapos kumain ng candy, nangako siyang maghahanap ng tutulong. Nahirapang lumabas sa guho. Napadpad siya sa tindahan sa dulo ng eskinita. Tumanggi ang dating may-ari, isang misteryosong babae. Natulungan siya. Sa inis, itinaob niya ang ilang lampara. Bigla, tumigas ang kanyang katawan. Pinulot ng babae ang isang lampara mula sa kanyang kamay at bumalik sa normal ang ilaw ng tindahan. Sinabi nito sa kanya na may bombilya rin para sa anak niyang babae sa tindahan. Sa pagmamasid sa mga kumikislap na ilaw, naunawaan ng lalaki ang tunay na kahulugan ng tindahan. Ito ay isang lugar sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lahat ng pumasok sa tindahan ng ilaw ay malapit ng mamatay. Sa kanila, may ilan pa na may pagkakataong mabuhay. Habang ang iba'y walang buhay, ang lalaki sa guhoy natanto na siya'y patay na. Hindi matanggap, sumigaw siya, nakiusap sa may-ari na iligtas ang kanyang anak. Dahil sa paniniwala ng lalaki, pinayagan siya ng may-ari na maging bagong tagapamahala ng tindahan. Naunawaan ng pulis ang kahulugan ng tindahan, ngunit hindi ang kanyang sitwasyon. Buhay ba siya o patay? Tao ba? O multo? Sinabi ng may-ari na buhay pa siya. At sa mundong ito, ang mga buhay ay mukhang multo. Bilang detektib, nahirapang maniwala ang opisyal sa sinabi ng may-ari. Binanggit ng may-ari ang listahan ng mga pangalan ng batang hindi pa isinilang na nakita ng opisyal sa silid-aralan ng gitnang paaralan, kasama ang pangalang pinili niya para sa kanyang sariling namatay na sanggol. Nang marinig ito, hindi napigilan ng opisyal na umiyak at nagsimulang maniwala sa may-ari. Tinanong niya kung bakit hindi agad sinabi ng may-ari ang katotohanan. Ipinaliwanag ng may-ari na dahil buhay pa ang opisyal at maaaring bumalik sa mundo ng mga buhay. Ang mga bumabalik ay hindi maaaring magdala ng alaala ng tindahan ng ilaw dahil magpapalabo ito sa hangganan ng dalawang mundo at magdudulot ng mga guni-guni pagkagising. May huling tanong ang opisyal. Gustong malaman kung saan napunta ang suspek na hinahabol niya. Ipinaliwanag ng may-ari na ang presensya ng suspek ay para akayin ang opisyal sa tindahan ng ilaw. Ipinahiwatig ng may-ari na dapat sundin ng opisyal ang liwanag. Sa pag-iilaw ng lighter, nakakita ang opisyal ng kislap ng pag-asa. Habang nag-aalab ang apoy sa ICU, binuksan ng opisyal ang mga mata at nagising na. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang iba'y patuloy na gumala sa pagkalito. Isa sa kanila ay lalaking palaging naririnig ang tahol ng aso. Isang gabi, hindi na niya natiis at tumakbo palabas para hanapin ang asong iyon. Sinundan niya ang tunog at nakita ang aso sa malalim na eskinita. Nang magkatinginan sila ng aso, natigilan siya, naalala ang mga nakaraang pangyayari. Minsan, nahulog siya sa bangin at napunta sa hypothermic coma. May search and rescue dog na nanatili sa tabi niya, uminit ang katawan at tumahol para sa tulong. Salamat sa kumpanya ng aso, natagpuan siya ng rescue team. Pumanaw ang aso. Naaalala ang nakaraan, umiiyak na hinaplos ng lalaki ang mabait na aso. Sa madilim na gabi, patuloy na tumatahol ang aso, tila hudyat sa lalaking sumunod. Kasunod ng aso, dumating ang lalaki sa tindahan ng ilaw, pinangunahan ng tahol nito. Sa paalala ng aso, natuklasan ng lalaki ang kanyang lampara ng buhay sa apartment. Umiiyak pa rin ang batang si Joo Hyun-joo. Hindi niya maintindihan bakit gabi-gabi siyang pinapabili ng bombilya ng kanyang ina. Ang ina, hindi makapagsalita, tahimik na kinuha ang pulseras ng anak mula sa lupa. Sa ospital, ipinaliwanag ni Nurse Kwon Young-ji sa bagong kasamahan ang nangyari kay Joo Hyun-joo. Sa aksidente, pinrotektahan ng ina ang anak gamit ang sariling katawan, isinakripisyo ang buhay. Nakatakda ang kanyang libing kinabukasan. Katulad nito, ang kasintahan ni Yoon Seon-hae na namatay habang pinoprotektahan siya sa aksidente ay yumakap pa rin sa kanya mula sa likod sa liminal space ng kanilang apartment. Ginagabayan siya sa tindahan ng ilaw para mahanap ang kanyang sariling bombilya. Sa ICU, may isang batang lalaki rin na nasa koma dahil sa aksidente. Naglagay si Kwon Young-ji ng basketball na gusto ng bata sa ilalim ng kama, umaasang makatutulong. Lumitaw rin ang basketball na ito sa liminal alley. Sinundan ng bus driver na si Oh Seung-hwan ang basketball at natagpuan ang bata. Hindi makaalis sa alley at nalulungkot, mahinahon siyang nag-alok na buhatin ang bata palabas. Binuhat niya ang bata sa alley, itinuro ang tindahan ng ilaw at pinayuhang hanapin ang tamang bombilya. Bago umalis ang bata, umiiyak at nagsisisi si Oh Seung-hwan sa aksidenteng kanyang idinulot. Sa patnubay ni Oh Seung-hwan, ang batang may pinsalang binti ay pumasok sa tindahan at natagpuan ang sariling lampara.
Paghawak sa bombilya, ito'y nagliwanag, muling nagpaapoy sa buhay niya. Nagising ang bata at nakalabas. Sinabi niya kay Kwon Young-ji na may kakaibang panaginip siya minsan. Ngumiti si Kwon Young-ji, alam ang taong tila matigas pero mabait na bumuhat sa bata sa panaginip. Pagkatapos, bumalik si Oh Seong-hwan sa eskinita at humingi ng tawad sa kasintahan ni Yoon Seon-hae. Sa pagkilala na ang buhay ay puno ng sorpresa at siya rin ay biktima ng kamalasan, sinabi ni Oh Seong-hwan na patuloy siyang maghahanap ng mga buhay at aakayin sila sa tindahan ng ilaw. Binanggit ng kasintahan niya na may mga nakaligtas pa sa kalapit na gusali. Matapos magpasalamat, lumabas si Oh Seong-hwan at nakita ang ina ni Joo Hyun-joo. Akala niya ay buhay pa hanggang humagulgol ito, kaya nalaman niyang patay na pala. Ang paglabas niya sa gusali ay paraan para iligtas ang isang taong hindi niya kayang bitawan. Nang hating gabi, nagmadali ang ina papunta sa tindahan ng ilaw. Hindi makapagsalita dahil may cotton sa bibig, iniabot niya ang pulseras na may pangalan ng anak sa may-ari ng tindahan. Naintindihan ng may-ari na kumuha ng bombilya para kay Joo Hyun-joo ang ina, na tumanggi pumunta sa tindahan dahil sa away. Wala nang ibang magagawa ang ina kundi ito. Umiling ang may-ari, nagpapahiwatig na dapat personal na kunin ng bawat isa ang mga bombilya. Desperado, hinawakan ng ina ang may-ari, tahimik na sumisigaw. Nakita ito ng may-ari, tinanggal ang salamin, inilantad ang mga mata, at hinarap siya. Halos matigilan ng ina, kumuha ng candy, binuksan at isinubo sa may-ari. Sa harap niya, ang pamilyar na kilos ng babae ay tumugma sa alaala ng may-ari. Bigla niyang napagtanto, ito ang anak na nagbalat ng candy sa kanya sa mga guho noon. Dahil sa kasunduan noon, nakaligtas ang anak at nagtiis ng kalungkutan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa wakas, nagkita sila. Niyakap ng lalaki ang kanyang mahal na anak sa labas ng gusali. Si Oh Seong-hwan, may-ari ng tindahan, ay nakita si Joo Hyun-joo at ipinaalala ang kanyang sitwasyon. Natanto ni Joo Hyun-joo na siya'y malapit ng mamatay. Naalala ang mga pagkakataong tila hindi siya nakikita ng mga tao. Buong katapatan na ibinahagi ni Oh Seong-hwan ang hindi masabing kalungkutan ng kanyang ina. Sa pagsisikap na ibalik ang anak sa mundo ng mga buhay, naubos ang lakas ng kanyang ina. Umuwi ang ina dala ang bombilya ng anak na dahil sa pag-ibig, ibinigay ng may-ari ng tindahan kahit labag sa patakaran. Sinubukan ng ina ibigay ang bombilya kay Joo Hyun-joo pero umiyak ito tumanggi, ayaw maghiwalay sa ina at gusto magkasama. Umiiyak din ang ina, ayaw maghiwalay sa anak pero higit sa lahat, gusto niyang mabuhay ng maayos ang anak. Salamat sa liwanag na ibinigay ng kanyang ina, sa wakas ay nagising si Joo Hyun-joo mula sa kanyang koma. Makalipas ang ilang buwan, hinatid ng ama si Joo Hyun-joo sa paaralan, nakangiting pinasigla siya. Nagsikap si Joo Hyun-joo na makibagay sa tunay na buhay. Pero naalala pa rin niya ang lahat sa loob ng gusali at ang sakripisyo ng kanyang ina para sa kanya. Pinili ni Joo Hyun-joo na huwag magpagamot para sa delusional disorder pagkagising niya. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, bumibisita ang kanyang ina sa tindahan ng ilaw gabi-gabi, nakikipagkwentuhan sa ama at kumakain ng paboritong candy noong bata pa. Sa eskinita, nahikayat ng kasintahan, umiiyak na lumabas si Yoon Seon-hae hanggang sa tindahan ng ilaw at nakilala agad ang sariling bombilya. Nang hawakan niya ang bombilya, nagkamalay si Yoon Seon-hae sa ospital, pero agad din siyang tumigil sa paghinga. Sa tindahan ng ilaw pala, sinadya ni Yoon Seon-hae na sirain ang kanyang bombilya para manatiling malapit sa kanyang kasintahan. Ngayon, ang bahay sa eskinitay hindi na madilim at nakakatakot para kay Yoon Seon-hae. Kahit sa kamatayan, bawat araw kasama ang kasintahan ay mapayapat maganda. Samantala, ang iba'y kumakapit pa rin sa kanilang hindi nalutas na mga pagkakaugnay. Ang babaeng pipit-bingi ay namatay na, ngunit sa pagitan ng buhay at kamatayan, patuloy niyang inaayos ang naputol na baywang ng kanyang kasintahang si Kim Hyun-min. Nang matapos ang pag-aayos, matagumpay na umakyat si Kim Hyun-min mula sa maleta at tumayo. Sa gabi, luhan ang babaeng sumakay sa bus ni Kim Hyun-min, nagtatanong kung bakit hindi siya nito natatandaan at kung kulang ba ang pagmamahal niya. Sa gabay ng kanyang kasintahan, nalaman ni Kim Hyun-min ang buong katotohanan. Hinimok siya ng kasintahan na hanapin ang sarili niyang bombilya sa tindahan ng ilaw. Matapos ang huling yakap sa kasintahan, luhaan si Kim Hyun-min na nagapuhap papunta sa tindahan, ginagabayan ng instinto at determinasyon. Natagpuan niya ang kanyang bombilya habang pinapanood ang bombilya ng kanyang kasintahan na nagliliwanag, umiyak ng mas malakas ang babae. Hindi mabitawan ang kasintahang kailangang mabuhay mag-isa. Si Kim Hyun-min, nang matagpuan ang bombilya,
ay nagising ngunit nakaranas ng pagkalito dahil sa matagal na pananatili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang isip niya ay nababagabag ng kakaibang pangitain na itinuring ng mga doktor bilang delusional disorder. Si Kim Hyun-min, determinadong makatakas sa mga nakakahaunting kaisipan, itinapon ang telepono ng kasintahan sa ilog at nagplanong bumalik sa trabaho at ipagpatuloy ang normal na buhay. Isang gabi, nang ilalagay na ni Kim Hyun-min ang door code sa pasilyo ng bahay, biglang nawalan ng ilaw. Kumaway siya sa sensor light at nang biglang bumukas ito, bigla na lang lumitaw ang kanyang multo na kasintahan sa harap niya. Hindi niya matanggap na nakalimutan siya ni Kim Hyun-min, kaya minabuti niyang manggambala na lang habang buhay. Sa tindahan ng ilaw, nakatanggap ang matandang may-ari ng bagong kahon ng mga bombilyang sumasagisag sa buhay. Alam ng may-ari na may mga bombilyang mananatili roon habang buhay, habang ang iba'y pansamantala lamang. Ang yumaong chuper na si Oseong Juan ay mananatili roon, patuloy na magmamaneho at gagabay sa mga nawawalang kaluluwa. Sa ICU, salamat kay Kwon Young-ji, isang lalaking naliligaw sa dilim ay nakarinig ng awit at nakabalik sa buhay. Ang gising na pulis naman ay pumunta sa isang kainan para makita ang lalaking pinaghihinalaan niyang kriminal. Matapos kausapin ang may-ari ng tindahan, nalaman niyang hindi pala suspek ang lalaki kundi tagapaghatid ng mensahe. Ang sugo, na ngayoy pumanaw, ay nagsakripisyo para sa opisyal. Ipinaliwanag niya na ang kanyang layunin ay magpanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng paggabay sa mga hindi makapanatili sa mundo ng mga buhay. Hinahabol ng sugo ang babaeng namatay sa sunog, ngunit hindi alam na patay na siya. Binisita niya ang matandang lalaki para bigyan ng pansit bago ito mamatay. Napansin ng sugo ang kakayahan ng opisyal na makakita ng hindi nakikita ng iba. Umaasang siya ang magiging bagong gabay ng mga kaluluwa. Pumayag ang opisyal at isinuot ang salamin ng sugo. Naging gabay ng mga kaluluwa sa mundo ng mga buhay. Nang gabing iyon, si Kwon Young-ji ay ginulo ng isang galit na espiritu. Dumating ang opisyal, tinanggal ang salamin, at hiniling sa espiritu na sumunod sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tinupad ng opisyal ang kanyang misyon at nakilala ang isang binata sa isang problemadong paaralan. Sinabi ng binata sa opisyal na nakakakita rin siya ng mga multo. Sa isang pitik ng daliri, tila magpapatuloy ang mga kwentong mahiwaga ng buhay at kamatayan.